Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Good day sa inyong lahat, sa lahat ng mga audience ko, sa mga OFWs dyan. Hi, hello, shout out sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening. Kasi iba-iba tayong time zone ngayon, no? Sa mga OFWs, hi, shout out sa inyo. And also sa mga audience ko dito sa Pilipinas, good day sa inyong lahat. Shout out rin sa inyo. Okay, may pag-uusapan tayo nga tungkol dito kay Presidente Bongbong Marcos. Inulan ng batikos ng mga dilawan. Dahil nga, bakit raw sinama niya itong yung anak niyang si Sandro Marcos sa kanyang mga state visit. Parang napataas yung kilay ko dito. Mga dilawan, mga palpak talagang magbatikos, no? So susuplakin natin yung mga batikos ng dilawan. Bakit raw sinama si Sandro Marcos dito sa state visit ng Pangulo sa Singapore at sa Indonesia? Yan ang itatalakay natin, okay? Pero bago natin yan itatalakay, guys, help me na itong video na ito ay kakalat. I-like at i-share itong video na ito. Sabay-sabay tayo sa Facebook at sa YouTube. Like and share. 1, 2, 3, go! Okay? Tapos nang mag-like and share, and also follow and subscribe Donmar TV sa ating Facebook at YouTube para updated kayo dito lagi sa ating Presidenteng Bongbong Marcos. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa ating Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, thank you. Move forward kaagad tayo dito sa balita. Okay, ayan. Nakangiti si Presidente Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at itong si anak na si Sandro Marcos. No? Sa background nila, yan ang mga Pilipino dyan sa Singapore o mga iba dyan, mga OFWs. No? Waving the flag of the Philippines. Nakangiti. Masayang masaya. Especially ang mga audience dyan, masaya sila na nandyan si Sandro Marcos. Ngunit itong mga dilawan na puno ng patikos, bakit raw nandyan si Sandro Marcos sa state visit na yan? Sabi ko, ano ba talaga? Wala na talagang nakita itong maganda itong mga dilawan, no? Binatikos, bakit daw sinama ni PBBM itong si Sandro Marcos? Pera raw ng bayan. Malaki raw yan na gastusin niya magdala ka ng mga tao dyan. Siyempre, anak yan ng presidente. Di ba? Umiyak sila dito, mga dilawan. Nasaktan sila dyan. Nainggit sila bakit pumunta si Sandro Marcos sa sumama sa state visit. So ang komento ko dito, no? Normal yan. Anak yan ng Pangulo. Normal. Okay? Siyempre, anak yan ng Pangulo. Respeto sa leader ng Indonesia, respeto sa leader ng Singapore, that's one way of respect na inilahad mo ang inyong pamilya in front of that the leader. Ito yung pamilya ko. Welcome kayo lahat. 'Di ba? Sinalubong ng pamilya. That's a big respect to them sa mga leaders. Respeto 'yan. Siguro kayong mga dilawan diyan, wala kasi kayong respeto Kasi itong mga dilawan na ito, mga bulag kasi kayo. Wala na kayong nakita sa mga Marcoses kundi masama, negatibo. Puro kayo nega kasi mga bulag kasi kayo. Kahit may mga magagandang nagagawa itong mga Marcoses, bulag kasi kayo. Yung mga laging nagngak-ngak dyan, especially mga bata pa naman, hindi naman kayo, wala kayong alam doon. So, noong unang panahon na naglingkod ang tatay nitong si Ferdinand Marcos, birthday pa naman niya kahapon. Diba? Puro masama ang nakikita nyo. Ang ma-advise ko sa inyo, move on na kayo. Okay? Move on. Tapos na yung eleksyon. Move on na kayo. Pati ito, babantayan nyo.
pati ito, babatikusin nyo? Wala na kayong magawa dyan. Oh, yung Santa Mama nyo, talo. Oh, wait for another election. Dyan kayo mag-ngak-ngak dyan after after 6 years. Oh. Masaya nga ang mga OFWs. Oh, pag yung nag-speech si Presidente Bongbong Marcos, nag-shout yung mga audience, nasaan raw si Sandro Marcos? Sabi pa nga ni Presidente Bongbong Marcos, Sandro na naman. Kasi ang gwapo itong bata nito, grabe yung karisma. Tsaka matalino rin. Baka akala nyo kagwapuhan lang. Matalino rin itong batang to. Na yung fans masaya na nandyan si Sandro Marcos. That's one way of showing them to the Filipino people that pamilya ko ang dinala ko dito because we love you, we respect you. Ganon yung mensahe dyan. Kayo pera ng bayan o dilawan. Kayo mga dilawan kasi wala na kayong naisip kundi puro inggitero kayo kasi insecure kasi kayo. Masaya yung mga OFW sa Singapore at sa Indonesia dahil nandyan si Sandro Marcos. Ayan yung background dito. Itong picture na to, Singapore ito. Correct me if I'm wrong, pero Singapore ito. Ganito rin ang nangyari sa Indonesia. So ang mga dilawan ngayon, napahiya. Ba't ko na ba nasabing napahiya? Meron kasing picture at video ni Cory Aquino with Chris sinama sa state visit noon. Hipahiya kayo. Napahiya. Kasi may, ipapakita ko sa inyo ha, video, picture, na itong si Cory Aquino sa panahon na siya yung presidente, sinama rin niya si Chris Aquino sa kanyang state visit. Ipapakita ko sa inyo yung video, okay? Pero bago ko yan ipapakita yung video na yan, no? Caveman Coffee, 22% off na ito. Available na ito sa Shopee. Recommended coffee ko ito ha. Bili na kayo sa Shopee dyan. Okay, yung t-shirt rin, BBM Sara with my name, Don Mar TV. Nakalagay yung picture ko with President Bongbong Marcos and Vice President Inday Sara Duterte. Available rin yan sa Shopee. Okay, so for those sa Caveman Coffee na hindi makabili sa Shopee dahil outside Philippines, message them directly sa kanilang Facebook page. At itong t-shirt naman na bibili sa Shopee, outside, maraming mga t-shirt dyan ha, pero lagyan nyo Don Mar TV. Okay? Kasi iba yung t-shirt natin. Yung mga outside Philippines na hindi makabili, message me directly for instruction. Okay? Yung hindi makabili sa Shopee. So, ipapakita natin itong video na napahiya yung mga dilawan. Napahiya sila dahil hindi lang pala si Presidente Bongbong Marcos ang nagdala ng kanyang anak. Pati rin pala si Cory Aquino. Sa panahon niya, sinama niya si Chris Aquino. Ito yung video. Pahiya kayo ngayon. Ayan. Chris Aquino. Pahiya na naman mga anti-Marcos. Chris Aquino, nasa likod niya. State visit yan. Mga foreigner yan. Hindi ko lang alam kung anong lugar ito. Baka sa Korea ito. Nandyan pa nga si parang si si Diana, Princess Diana yan nasa likod Yan si Chris Aquino yan, klarong-klaro. Bata pa si Chris Aquino diyan. Dinala ni Cory Aquino itong si what do you call this? Chris Aquino. President Corazon Aquino and daughter Chris arrived at the Imperial Palace to attend the enthronement ceremony. Sukoy no Rio. Yan. So, anong nasabi, ano nyo, mga dilawan dyan, pahiya kayo dito. Sinama rin pala ni Cory Aquino noon itong anak niya. Klarong-klaro, President Aquino, daughter Chris, arrival. Same. Princess Diana of United Kingdom is also seen seated. Tama pala ako, no? Nasa likod si Princess Diana. Sinama niya, klarong-klaro yan ha, sinama si Chris Aquino, yung mga
bulag na mga dilawan dyan, oh. Oh, batikos kasi kayo ng batikos. Oh, ayan, oh. Chris Aquino, oh, nakipagkamayan pa sa mga leaders. Okay, play pa natin yan. Taas pa yung video. So, ayan. So, kinumpare yan sa dalawa, oh. Chris Aquino with Cory. Sandro Marcos with his father, President Bongbong Marcos. So, anong kaibahan dyan ngayon at noon? Di, pahiya kayo mga dilawan kayo. Ha? Bulag talaga yung mga dilaw eh. So, ako pa sa inyo, shut up na lang kayo. Zipper your mouth kasi puro mali-mali yung mga banat ninyo, mga batikos ninyo. Support na lang kayo. Huh? Support na lang kayo para sa bansa natin. Oh, yung paninira nyo sa ating presidente. Akala nyo ba mapabagsak nyo si Presidente Bongbong Marcos pag masisira itong pangalan ng mga Marcoses? Akala nyo ba sila lang ang masisira? Ha? Sinong talo dyan? Kung let's say mananalo kayo sa inyong pagbabatikos dito sa ating presidente, masisira yung ngalan ni Presidente Bongbong Marcos. Okay? Let's say masisira dahil nagtagumpay kayo sa mga batikos nyo. So, sinong kawawa? Tayo. Talo ang taong bayan. Ha? Talo tayong mga Pilipino. Talo ang Pilipinas dyan. Hindi lang si Presidente BBM ang matatalo dyan. Mayaman na yan ng mga Marcoses. Tayong mga pobreng mga Pilipino, pag wala na tayong leaders, sino kawawa? Ulit na naman tayo. Utak-utak din gamitin, mga dilawan. Oh. Diba? Pati nga yung birthday, anniversary ni Ferdinand E. Marcos, binabatikos nila kahapon. Bakit raw tayo mag-celebrate na? Siyempre, presidente natin yung Marcos, anak niya yung presidente. Siyempre, respeto lang. Di ba? How many years man tayong nagsa-celebrate sa mga Cory Aquino noon? Oh. Ngayon, itong mga Marcoses, ngayon lang tayo nag-celebrate. Palag na kayo. Di ba? Let's just being fair. Demokrasya tayo eh. Di ba? Yan ang nyo sa utak, mga dilawan. Ipasok nyo sa utak. Meron ring karapatan yung mga Marcos kasi ang tatay niya naging presidente noon. Well respected yan noon. Kaya lang, may nangyaring mga kaguluhan. Diba? So fair lang yan. How many times tayong nag-celebrate doon sa mga Aquinos? Ngayon naman, it's the time for the Marcoses naman. Diba? So, ganyan lang. Huwag kayong batikos ng batikos without even thinking. Sa mga audience ko dito, i-like at i-share itong video na ito para namang kakalat itong video na ito. Okay? Maraming makarinig sa ating balita tungkol dito ng mga batikos ng mga dilawan. And also, i-subscribe and follow sa aking Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga paglaban ko ang mga Marcos. Okay? So, importante yan na mag-subscribe and follow. So guys, hanggang dito na lang itong video na ito. Talagang bantay-bantayan natin yung mga batikos ng mga kabila para naman ay pagtanggol natin ang totoong balita. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day. Mahalin natin ang Pilipinas and God bless everyone.